dito naman tayo sa mga ulul na ito. Pakinggan naman natin itong mga ulul na ito. Si Marcos Jr. na pumirma ng consecutive 3 budget. Ayan galit na galit itong si Kulot Salot kunyari kay Marcos, pero ang hawak niya NTF-ELCAC gibain. Ha? Anong kinalaman ng NTF-ELCAC sa putang inang pagnanakaw sa bayang Pilipinas ng mga nasa gobyerno? Tangina, hindi talaga matinong mag-isip tong mga aktivistang mga gunggong na ito, no? Itong mga party list na ito. Alam niyo, itong mga party list na to kasi. Sino ba naglagay ng party list? Mga liberal. Mga dilawang tae. Tapos, sino ba ang pumayag na ang makabayan makapasok dyan? Liberal din, mga dilawang tae. Ngayon, etong mga gunggong na ito, bagamat magnanakaw tong administrasyon, tingnan mo ginagawa nila. Dahil alam nila that they can manipulate BBM, they can manipulate etong mga magnanakaw sa sa gobyerno. Sinasakyan nila 'yan para para itong makarating sila hanggang 2028 kasi inubos sila ni Pangulong Duterte. So kailangan nila ng may masasakyan para makarating sila sa 2028 at pagdating doon, yung sasakyan, aagawin nila yan. Yung nakisakay na nga lang sila kasi ang vehicle nila si Bongbong Marcos Yun ang sasakyan nila, yung sasakyan ni Bongbong Marcos. Kasi tinatapos ni Bongbong Marcos hanggang 2028. So ang ginagawa nila since the start, nilambing na nila ito si Bongbong para hindi na sila pagpapatayin ng mga militar. Kasi humina sila nung panahon ni Pangulong Duterte pinag-uubos ang lahi nila Lahat ng mga kampo nila binulabog so ngayon ang ginawa nila, ayaw natin na magkaroon ng operasyon para sa mga komunista. Gawin natin, sakyan natin si Bongbong. Sige, sama tayo sa kanya hanggang 2028. Pagka nilambing natin siya hanggang 2028, walang mamamatay sa lahi natin. Makakapagpalakas, makakapag-recruit tayo ulit ng mga panibagong mag-aalsa para sa bayan. Pagdating sa 2028, putang ina, sasakmalin nila yan si Bongbong sa sobrang kabobohan yan. Kasama dun sa sasakyan na yan, yung sinasagasaan ang mga Duterte. So kailangan natin silang sakyan at gamitin para ang mga Duterte hindi makabalik sa kapangyarihan, and hopeful that in 2028 manalo si Risa Ontiveros, mamayani ang komunismo sa Pilipinas. Yun ang problema natin malaki dito sa mga hudas na mga na ito. Sinisigaw nila yung corruption di umano na pinirmahan ni Bongbong, pero ang hawak NTF-ELCAC. Yun talaga ang kanilang yun talaga ang kanilang plano sa Pilipinas. Ang maging komunista tayo, yung mga organisasyon sa gobyerno na tumatrabaho sa mga komunista, gusto nilang mawala. Bakit? Kasi gusto nila ang bansa maging komunista. Masaya sila sa sa ginagawa ni Bongbong ngayon. Masaya sila kasi nga namamanipulate nila si Bongbong. Ubusin natin ng mga Duterte. Ubusin natin ng mga Duterte. Kailangan ng umupo sa susunod, i-endorso mo si Risa. Pag upo ni Risa, tingnan mo, lahat yan, tatabasin nila. Lahat yan, mga ngamatay yan, tingnan mo. Hanggang maging komunista na tayo. Tapos wala nang Duterte na makakatakbo. Ang lakas-lakas na ng mga komunista sa Pilipinas. Lahat na, pwede na nilang pagtatatanggalin. Pumunta naman tayo mga bossing sa nangyaring kilos protesta kahapon, mga kaigsuunan. Kaigsuunan Ito, yung nangyaring rally kahapon diyan sa may Forbes Park. Nagpunta tayo diyan kagabi kasama si Banateros Sir Jack at saka si Banat Bay. Umuulan, nagpunta tayo diyan. Actually si Sir Jack nagpunta pa nga siya doon sa may Raha Sulaiman, dyan sa Ross Boulevard. Di na ako nagpunta, gawa ng galing ako ng Cebu. Nagatid tayo ng mga ayuda, tulong mula sa SMNA Foundation. So pag uwi ko, dito na ako umabot sa sa may Makati. Ay grabe, daming pulis. Sabi ko nga protektado nila yung
bilyonaryo na nakatira dyan, samantalang tayo na nagpapayaman sa mga buwaka ng inang mga nandiyan dyan sa loob ng Forbes Park na yan. Oo, nakaharang yung mga pulis sa atin. Diyos ko po. So nagpunta tayo dyan, nagkaroon ng pagdadasal, kasi ini-initiate yan ni Kiko Barzaga. Siya ang nagtawag, siya ang nagsimula at so far naging naging mapayapa naman at alam ninyo, pinagtatawanan kasi ng mga loyalistang tae at saka ng mga loyalistang tanga yung ating mga rally. Ang hindi nila naiintindihan, Rome was not built in 1 week. Hindi yan. It will take time. Even nung panahon ni Marcos Sr., it took time. Ilang years, at least 3 years na rally ng rally ang mga Pilipino hanggang sa mapatalsik yung presidenteng Marcos Sr. So dito, yung rally-rally natin, di ba yung pagra-rally-rally, ang sinasabi nila, rally kayo ng rally, bukas si Bongbong pa rin naman ang presidente. Oo. Hindi naman namin gusto, actually, na si Bongbong ay matanggal dyan eh. Oo, pero ang gusto lang talaga namin is magbigay ng magandang serbisyo sa bayan. Pero kung magre-resign siya, ay mas maganda. Hindi naman namin gustong tanggalin siya dyan eh. Gusto lang namin siyang mag-resign. Dahil obviously, hindi na talaga kaya ni Bongbong Marcos na i-manage etong bayan natin. And for the next 3 years, wala talaga tayong aasahan sa mga hudas na yan kundi sirain ng Pilipinas para pag nakaupo si Inday Sara, it's beyond repair. Hindi na kayang i-repair. Tapos isisisi nila hanggang sa makapasok ulit yung mga dilawan at mga komunista. Ay sasabihin, yabang-yabang nyo eh. Rally kayo ng rally, tapos nung si Inday na yung presidente, wala naman nagawa. Paano kang may magagawa? Kung inubos na nila ang lahat ng pera, kayamanan, hinigop na nila lahat ng lakas ng bayang Pilipinas. Hindi ba? But I think Inday Sara is still up for the challenge dahil alam niya na nasa likod niya ang lahat ng mga Pilipino or majority ng mga Pilipino tutulong sa kanya i-rebuild etong Pilipinas. So ngayon, ito nangyari diyan. So hindi nga sabi nga nila si Bongbong pa rin ang presidente ngayon. Ang punto kasi dito is at least na i-expose natin sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo na hindi na masaya ang mga Pilipino. Because during PRRD time, walang ganito. Noong panahon ni PRD, meron mga nagrarally makakaliwa, 5 lang sila. Ganon karamihan. Dito, sa kagabing nangyari, maraming tao yan, umulan or huminto, nandoon, umuwi, babalik ulit yan. Kung pwede lang araw-araw pagkatapos ng trabaho, daan ka muna rito, prayer vigil tayo, dasal tayo, murahin natin sila, tapos uwi tayo sa bahay. Yung mailabas mo lang yung frustration mo, malaking bagay yun. Yung mapatunayan mo lang na si Claire Castro at 10 ng mga economic team ni Bongbong Marcos ay mga sandamukal na mga sinungaling, malaking bagay yun. Nakikita mo, yung mga international community, nakikita tayo, rally ng rally mga tao dito. Sa Japan ba may nagrarally? Sa Singapore may nagrarally ba ng mga tao nila? Sa ibang mga bansa may mga nagrarally ba? Ang may mga nagrarally lang ng mga lugar kung saan magnanakaw yung mga nasa gobyerno nila tulad ng Indonesia noong nakaraan, Nepal. Dito sa Pilipinas, nakikita ng international community na putang ina. Hindi masaya Pilipinas. Hindi masaya yung mga tao sa Pilipinas, gre-reklamo yung mga tao sa Pilipinas. Anak ng tinapay, sino ba presidente dyan? Ay, Diyos ko, kaya naman pala eh. Magnanakaw yung nanay, magnanakaw yung tatay, tas binoto yung anak. Tanga-tanga tong mga Pilipino na ito. Pero at least nakikita nila at na ipapakilala nila na ito talagang mga Marcos, mga salot ito sa bayang Pilipinas. And itong mga pagde-demonstrate natin will eliminate the Marcoses. Talagang as in lahat sila mai-eliminate na sa any national position, and Bongbong Marcos will be the last Marcos ever hanggang sa apo ng pinaka-apo niya. Sigurado mga kawatan lahat yan, kaya hindi na tayo magkakaroon ng Marcos sa Pilipinas. Isa pa dito, lagi kong ina-advocate na hindi natin dapat inaaway itong mga pulis natin dahil although nakikiusap tayo sa kanila na samahan tayo sa hanay natin na nagrereklamo sa gobyerno, pero
ako hindi ako pabor pag hinaharas yung mga pulis. Kasi katulad yan, sabi ko nga, itong mga pulis na ito, mga mga PO, patrolman pa yan, mga PO1, mga kakagraduate lang yan. So, syempre, kailangan niya ng trabaho. At sila yung pinakamababa. Pag may inutos sa kanila, gagawin lang nila. Itong mga to, biktima rin ng corruption yan. Yang mga yan, biktima rin ng baha, biktima rin ng kahirapan, lahat yan, biktima rin lahat yan. So, hindi natin dapat sila dinadamay dahil lang nasa kabilang side sila ng fence or nasa kabilang side sila at nakabarikada. We have to understand that they have to uphold the law and i-maintain yung peace and order. Maganda rito sa nangyari kagabi, ang dami kong nakikitang mga pulis na very friendly sila. Yung mga highway patrol group, etong mga pulis at mga opisyal na nandiyan dyan, they are all, kumbaga, mararamdaman mo na they understand why all of us are expressing our grievances. Naiintindihan din nila bakit sila ang napagbubuntunan ng galit ng mga ralista. Kasi nga, alam nila na ito yung sinumpaan nila na kumbaga kasama yan sa sinumpaan nila kasama yan sa inaral nila, training nila. Itong mga ganito. And nakikita ko yung mga pulis, walang sumasagot, walang tumatawa. All of them, I think, sa mga nagsasalita na mga speakers dito or humahawak ng mga megaphone, I think all of these policemen are agreeing on what we are parang talking about or what we are saying. But it's just that they also have to do their job. Kaya pababayaan nila tayong magboses ng salubin natin. Pababayaan din natin sila na gawin yung mga trabaho nila. Respetuhan lang yan. And sa nakita ko dito sa rally kagabi, maayos yung emotional, syempre yung mga rallyista, yung mga police, maximum tolerance talaga. Yung mga opisyal, maayos talaga. Kasi sabi ko nga sa inyo, nakita ko yung klase ng riot police na pinadala sa Kingdom of Jesus Christ doon sa 16-day siege. Ano talaga yun? Arugante talaga yung mga nandoon. Mga tarantado talaga yung mga police na yun. Pero etong mga police na nandito ngayon, ayos sila. Wala silang nakatayo lang sila dyan. Kahit murahin mo, okay lang. Walang tumatawa, walang nangaasar. At nakikita mo, every time that you speak, pag di nakatutok sa kanila yung mga camera, they agree mostly doon sa mga sinasabi. Pag dumadaan nga yung mga truck na police na inactivate ni Remulla, kumakaway pa nga sa mga rallyista. So, it means kakampi natin sila. It's just that they're just doing their job. And I just hope na ang i-pressure natin yung mga opisyal. Because if yung mga kanilang opisyal will say, talikod na tayo, sumama na tayo sa tao, enough is enough. Pag gumano ng mga opisyal, magsisipagsunuran yung mga yan in a heartbeat. Maniwala kayo, even the armed forces, ganun din. Ang i-pressure natin yung mga major, coronel, kapitan, general, yun ang i-pressure natin na protektahan ang konstitusyon at sumama sa taong bayan. Itong mga pulis na to, wala pa tong kumbaga, wala pang mga sungay yan. Ang trabaho, walang ang mga baril na inisyo diyan, bihira pa nila maisukbit dahil karamihan ang dala-dala nila ang mga batuta nila at saka yung mga panangga nila. That's it. That's it, mga bossing. So, maganda dahil walang bastusan. Mga kapuso, ngayon pasado alas 11 po ng gabi ay patuloy po yung protesta ng iba't ibang grupo. Ngayon, kanina po nanggaling sila ng Maynila, ngayon po nandito tayo sa Makati City. Ito po yung Arnaiz Gate sa Dasma Village. Medyo nagkakaroon na po ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Pinapanawagan po nila yung korupsyon na nangyayari sa gobyerno, yung flood control projects at yung pagbitiw daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina po kasama rin po nila dito si Congressman Kiko Barzaga. Pakinggan po natin ang ilan sa kanyang mga pahayag. Kasi pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM noong 2022 at noong 2025, then they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero nung 2022, at that time,
no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya, and I think it's time for him to resign. Maybe he was a good person back then, pero masyado siyang natakot na baka mapatalsik siya ulit. So he tried to collect all the resources for himself so that he will always have power. Hindi natin alam. I can't speak for BBM or in BBM's behalf, but for Marcos, I just hope he starts to understand what the people feel about it. Hindi naman namin kailangan sabihin kung anong oras kami magpo-protesta, pero sila, hindi nila nasasabi kung anong oras sila nagnanakaw. They're stealing anytime, so we're protesting anytime. Ganun yun. Well, firstly, I'm not the only... Alam nyo, hindi ko itong batang ito, hindi ko siya nakikita na may tama eh. Or baliw or something. I think he's just really passionate. And siguro, yung mga trademark niya na ganyan, dyan siya nakilala eh. But if you're gonna ask him and the way he's answering, maayos eh. May, hindi to, mga setup questions ha. Itong mga tanong na to is, parang, yan impromptu. Pag sumagot siya, maayos naman. Hindi naman siya yung parang, Hindi katulad ng presidente natin na putangin na parang ulul. Na hindi alam kung anong isasagot sa mga simpleng tanong lang naman. Pero kita mo ito sa Kiko, may laman. Sasabihin ba nyo kung saan yung susunod? Hindi, kasi hindi naman namin sinasabi kung kailan, hindi naman nila sinasabi sa amin kailan sila magnanakaw eh. So, magpoprotesta kami anytime. Oo, hindi namin sasabihin kung saan, kung kailan, dahil ganun din naman sila eh. Pag nagnakaw sila, di rin naman nila sinasabi kung kailan at kung saan eh. Oh, di ba? So, kita mo, maayos. Sinasabi nga niya na, back then, si Bongbong, mapagkakatiwalaan mo pa because meron talaga siyang plano eh. But now, wala eh. Nagbago lahat yun at ginulo lang niya ang bayang Pilipinas at hinayop niya ang bayang Pilipinas. So, I guess, it's about time na lumaya siya sa posisyon. Maayos itong sagot ng mga bata na ito. Ang isa lang hindi ko nagustuhan is umuwi siya. Oo, siguro bata pa, baka natata eh. O, umuwi siya, hindi niya kumbaga hindi niya na tinapos yung pagtitipon. Well, yung pagtitipon naman talaga na pinatawag niya is not about agawin ng gobyerno eh, hindi. O, at least iparamdam sa mga taga Dasmariñas, yung mga congressman na nandiyan dyan na putya galit na kami. We are putting the fight or bringing the fight in front of your gates. Konti na lang, putangin na papasukin na namin kayo. Ganun yung gustong iset dito na na tawag dito na aral eh. Oo, na message eh. Yun yung message na gusto nating iset dito. Hindi para tapusin kagad itong laban na to at agawin na sa kanilang kapangyarihan. Hindi yung ganun. But to inform them that we are not happy anymore, you still have 3 years, do better. Oo, wag na kayong magnakaw. O kaya ibalik nyo na yung ninakaw ninyo bago pa mahuli ang lahat. Yun lang naman ang gusto nating mangyari rito. I'm not the only government official that is protesting. There are plenty of other protesters from different sides of the government. From the Senate, we have people who joined the Trillion Peso March, and from Congress as well. So we have different methods, but at the end of the day, what we want is to just get the money of the people back and to imprison those who have stolen it. Well, it grows every day. We are growing, and that's what's important. And hopefully, once they see the potential damage corruption is causing our country, our numbers will grow even more and more. Wala akong ibang magawa today eh. Bored lang, imbis na maglaro ako, mag-games lang ako sa bahay or manood mga movies. At least I am doing something productive, and this is all part of my role as a public official. Kailangan talaga nating labanan ng korupsyon. And if I cannot fight from within Congress due to the lack of numbers, then here where I do have numbers is where I will fight. Nantanungin natin si Congressman kung ano ang kanyang masasabi kay Presidente Bongbong Marcos. Ito ang kanyang pahayag. Hindi, bali tayo. Hindi, kaya ganun, nagmamiyaw-miyaw siya kay Bongbong kasi si Bongbong kuting. Kasi pinakilala niya yung sarili niya bilang isang tigre ng norte. Putang ina niyan. Yung pala kuting, yung pala pusang maliit na walang alam. O, kaya yun, meow-meow. Meow-meow, start listening to the people or
maybe you won't have the opportunity anymore if it's too Diba? Linaw, diba? Start doing good hanggat may panahon ka pa. Kasi baka dumating yung panahon na hindi mo na makontrol ito at mangyari sa iyo yung nangyari sa tatay mo. Parang sinabi din ni Pangulong Duterte noong una siya nagsalita na ayusin mo because hindi papayag ang mga pulis at militar na babuyin mo Pilipinas. It will end and it has to end. At whether you stop it or yun pa, parang do it the hard way or the easy way. Parang gano'n ang mangyayari. Sa easy way is just do what you are supposed to do as a leader. And yung yung hard way, yung persahan siyang kalad ka rin ng mga tao na pababa dyan sa posisyon na talagang hindi na makaka-recover yung buong angkan nila. too late. Kasi at the end of the day, you're brought to that position by the people, and once you start considering your family above the family of others, then the people will do the same. They'll start considering the interests of their own families over your family. Okay? Because the people believed in you, and there are still some who do. The question here is now, should they continue believing in you? And could you give a reason for the people to continue believing in you? Kasi marami nang nawala ng tiwala sa kanya. We believed in you, all of us did actually. We all thought you would make things better, but things are not better. Our economy is collapsing. The peso is rapidly deteriorating. Our stock market also crashed, and now we are facing instability in Mindanao. There's a possibility of secession again. What else? Hundreds of billions have been trillions have been stolen. So investors are losing confidence in our government, and there might also be mass resignation soon in the reserves, the military, due to loss of confidence for the government. So it's all Marcos's choice. Yan, so napakaganda, di ba? Ng mensahe. Yun lang naman yung mensahe, di naman natin gustong agawin or something. Kumbaga diplomasya pa tong ginagawa natin na kinakausap sila para ibalik nila yung mga ninakaw nila or magtrabaho sila ng maayos para sa remainder of the term nila. Pero kung hindi talaga, hindi natin may iwasan na dadami ito, lalakas ito, at hindi na kayang kontrolin. Even siguro yung mga polis at saka yung mga sundalo, baka sa susunod, kasama na natin na naniningil sa mga kawatan sa gobyerno. Di ba? Hanggang dito na lang po tayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. At panatilihin po naka-like, subscribe at lagi po mag-share ng lahat ng mga videos ng Banateros Brothers, si Banat Bay, si Coach Oli, Master Judea, Sir Jack, Jay Guevara, si Paring RJ, at syempre yours truly, Boss Dada. Follow din nyo yung aming mga Facebook pages. Magwa 100,000 na tayo sa Facebook. 2 buwan pa lang yung Facebook natin. Naguruguro yung una eh. So maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Maghahatid pa rin tayo ng mga update sa Bayang Pilipinas. Walang sawa, walang pagod, bawal umabsent. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.
Sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong